Walang sino-sino ang pananalasa ng masamang panahon. Pero sa pagdalas at paglala niyan, dahil sa nagbabagong klima, ang pinakamapupuruhan ay mga mahihirap. Banta sa ekonomiya at kabuhayan ng tampok sa ikalimang bahagi ng ating Climate Change Series na tinutukan ni Maki Pulido. Walang bagyo pero delubyo ang inabot ng maraming lugar sa Visayas at Mindanao nitong mga nakalipas na linggo. Ang may dala ng ulan, low pressure area na sinabayan ng shear line o makakapal na ulap mula sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Sa huling tala, mahigit 30 na ang patay dahil sa mga pag-ulan na yan. Ang ganyang mga baha pumipinsala sa mga sakahan, gaya na lang ng sinapit na mga taniman ng sibuyas na ito sa Nueva Ecija ngayong buwan. Kawawa po naman yung magsisibuyas. Sa kabilang banda, ganito naman ang itsura ng lupang sinasaka ni Lolo Graciano Malalad sa Bulacan, gayong kasisimula pa lang ng taon. Nawawala yung dating panahon na hinahanap namin, hindi namin makita ngayon. Dahil nga parang nababago. Hindi na tuloy alam ni Lolo Graciano kung paano tiyempohan ang pagtatanim ng palay. Ang mga buwang di dapat bumabagyo, babagyo, kaya nalulunod ang mga tanim. Ito ang nangyari sa ipinunla niya noong Setyembre. Sinubukan uli niyang magtanim bandang Nobyembre, pero kapos naman ang ulang dumating. Kung kulang daw sa tubig ang pananim, manipis ang magiging puno ng palay. Magiging maiksi rin itong uhay. Kaya mas konti yung butil. Meron pa kung tawagin ay tulyapis o walang butil. Kung ganito raw ang sitwasyon, di hamak na mas kaunti ang ani. Si Lolo Graciano umuutang lang para makapagtanim. Pero dahil laging lugi pagkatapos ng anihan, walang maipambayad sa utang at uutang uli para makatanim. Kaya kahit may tuturing na food producer salat sa pagkain, ang pamilya ni Lolo Graciano. At pag lumalapit baka wala na talagang pupuntahin. Walang datos ang halagang nawawala sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng unti-unting pagbabago ng klima. Pero sa extreme weather events pa lang tulad ng malalakas na bagyo at matinding tagtuyot, sa datos ng Philippine Statistics Authority at Department of Agriculture, nitong nakalipas na 10 taon, 273.93 billion pesos na ang nasirang produktong agrikultura. Sabi ng mga eksperto, lalala at dadalas pa ang extreme weather events na yan, tulad na lang ng mga mapaminsalang bagyo. Ang masaklap base sa datos ng pag-asa na sinuri ng GMA Integrated News Research, ilan sa mahihirap na probinsya tulad ng Camarines Sur at Samar provinces ang pinakamadalas ding tamaan ng bagyo. Sabi sa Climate Risk Country Profile ng Asian Development Bank sa Pilipinas, ang mga pinakamahihirap nga raw sa bansa ang pinakananganganib sa mga natural hazards tulad ng matinding pag-ulan at pagbahang pinalala ng climate change. At ang mga vulnerable sector tulad ng mga nasa sektor ng agrikultura o informal sector, mas mahihirapang makabangon kung masalanta. Kung hindi simulan ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng climate change, sabi ng mga eksperto, tataas ang bilang ng mga maitutulak sa kahirapan at ang mga mahirap mas lalong hihirap. We would expect to see a larger share of the population vulnerable to falling into poverty. It may be temporary, but we might expect reducing poverty is going to be more challenging under these adverse impacts of climate change. Sa taya ng Intergovernmental Panel on Climate Change, 16% sa ating sektor ng agrikultura ang tatamaan sa taong 2050 kung walang ipatutupad na adaptation measures. Mas magiging less available yung mga produce, bigas, mais, gulay. Mas mahihirapan yung farmers makabangon after extreme weather events. Ibig sabihin yan, food shortage na magre-resulta sa mas mataas na presyo ng pagkain, ayon sa Asian Development Bank. The negative effects will show up in frequent shortages of food due to reduction in crops,
And that will lead to, of course, food price inflation. And that then affects predominantly poor families. Sa bawat extreme weather event, hindi lang maraming buhay ang nawawala, marami ring nasisirang mga pampubliko at pribadong infrastruktura. Sa nakalipas na 10 taon, sa matitinding bagyo pa lang, 148.29 billion na ang halagang nasira. Kung idaragdag ang pagkasira sa agrikultura, infrastruktura, vulnerability sa pagbaha ng 70% ng mga munisipalidad at syudad na nasa coastline at pagdami ng ating populasyon. Sa pag-aaral ng ADB, 12 to 15% ng kabuuang ekonomiya ng bansa o nasa 30 to 35 billion US dollars ang mawawala sa taong 2040. 18 taon na lang yan mula ngayon. Sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, binanggit na kailangang bilisan ang mga programa para mas resilient na ang Pilipinas sa epekto ng natural hazards at climate change sa taong 2028. May mga iba't ibang policy na tayong na sinet in place, and it's a function right now of really implementing, scaling up, and intensifying the efforts. Mga eksperto na rin ang nagsasabi, mahihirapang umangat ang ating ekonomiya kung hindi man lang maiibsan ang economic cost ng climate change. Dahil sa bawat hakbang na paabante, may ilang hakbang na paatras. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras.